So mga kaibigan, ito na naman tayo. Ituturo ko sa inyo kung paano mag warm up ng stripping pump. So ito yung stripping pump natin. So yan. So first of all, tatawag yan si chipmate doon kay the engineer na hihingi siya ng steam crack open only. So dito yan papasok. So ayan. Yan yung supply natin. Ito yung return. So sa akin, sa side ko, may dalawang paraan kung paano i-warm up yan. So it's either gagamitin ko yung bypass o magdi-drain tayo ng stripping pump. Yan yung drain niya. So sa akin, yung ginagawa ko para hindi ako mahirapan, ito na. So bypass ko, naka-open lang dito. So nakakonect yan siya sa supply papunta dito sa return. So yung supply ko ng steam papuntang stripping pump ay nakasarado pa yan. So ito lang muna. So antayin ko lang na uminit ito. So kapag mainit na at saka hindi ko na siya masyadong mahawakan, ibig sabihin steam na ang pumapasok diyan sa linya, sa line na to, pabalik sa return line. So pag okay na yan, pag mainit na, so tatawagan ko si chipmate, bubuksan niya ito, yung remote valve niya sa cargo control. So sabihin ko sa kanya, buksan mo tong valve na to ng 5% only. So depende sa design ng barko na masasampa nyo. So kung parehas pa yung design. Keep deadman alarm light working. So yan ano, nag-report na ako ng deadman alarm natin. So makikita nyo may nagbe-blink. So deadman alarm yan, nagte-test kami ngayon. So ito nga, balik na tayo. So bubuksan niya 5% yan. So pag nabuksan niya na, so bubuksan ko rin itong supply ko dito papunta doon sa stripping pump ko. So ito, dapat nakabukas na to bago ko bubuksan yung supply ko dyan. So ito muna yung bubuksan dyan, yung return valve. So okay na. So binuksan ni chipmate ito 5%. So bubuksan ko na to para yung tubig dyan na nasa loob ng steam line ng supply ko papunta dun sa may stripping pump ay maitulak niya pabalik. Maitulak niya pabalik yung tubig na nandyan sa loob, pabalik ng return line. So kapag mainit na ito, dito mahawakan ko dito, so mainit na ito. So ganito, dito ako nag-check niyan. Kapag mainit na yan masyado at hindi ko na mahawakan, ibig sabihin ready na yan. So pwede ko nang tawagan si chipmate na at sabihin na ready na yung stripping pump kung gagamitin niya. So yan ano. So yan lang yung pag-line up ng stripping pump dito. So yan. So makikita mo na pag nag-start na tayo ng stripping pump, yung piston na yun, yung dalawa doon, tatakbo na yan, up and down. So yan. Okay. So kung gusto mo naman na mag-drain ka ng stripping pump na hindi mo ginagamit itong bypass, so isasarado mo lang ito. So gaya ng procedure ng una, hihingi si chipmate ng steam sa makina o sa engine room para dito sa stripping pump natin. So ganun pa rin. So painitin ko muna to. Pag mainit na, sarado ko to. Tapos nakabukas na yung return valve natin. Yan. Tapos bubuksan ko to, itong supply. So bubuksan dito ni chipmate sa kanyang control 5%. So magdi-drain ako, bubuksan ko yan, yung mga drain na yan. So papunta yun doon sa bilge. Yun. Kapag merong lumalabas na tubig, antayin mo lang na maubos yan hanggang sa steam na ang lalabas. Kapag steam na ang lalabas, itong mga balbula na nandyan, isasarado natin uli yan. Isasarado natin kapag steam na ang lumalabas. So yan, pag steam na, tatawag na tayo kay chipmate at saka sabihin natin na okay na, na-drain ko na itong stripping pump, lumabas na yung tubig at saka steam na ang lumalabas. So pwede na yan. So
ibig sabihin ready na rin si Chipmate na gamitin niya yung stripping pump anytime na gusto niya. So, yan lang. So, sana meron kayong natutunan dito sa maiksing video natin sa pagla-line up o pagpa-prime ng stripping pump. So, yan. So, maaaring iba-iba yung pwesto ng stripping pump nyo kung sasampa kayo ng barko na tanker. So, maaaring doon sa kabila yon o dito. Maaaring makipot o masikip o maluwag yung area mo. So, yan lang. So, hanggang sa susunod na video mga ka-buddy o mga kaibigan. Salamat!